Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, wala muna guys tayong fancy edit. Kasi gusto ko gawing simple lang tong tutorial na ito. So yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako naghahanap ng trabaho or freelance work or sideline online. So kung gusto nyo matutunan kung paano maghanap ng trabaho online, make sure tapusin nyo yung video na ito. And guys, pwede mo humingi ng konting pabor sa inyo. Pwedeng palike naman ng video na ito. And kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment. So, start na tayo guys. Paano nga maghanap ng trabaho online? So guys, bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga client ko dati na nagbayad sa akin para hindi nyo kay bash na hindi totoo yung sinasabi ko. So ito, ni-screenshot ko guys yung ilan sa mga client ko na nagbayad sa akin dati. So ito guys, 1 week and a half kong tinrabaho, binayaran niya ako ng 11,000 mahigit. Ito naman guys, pag-edit lang ng reels, ng 1 minute reels, binayaran niya ako ng 13,000 plus. Hindi ko tanda guys kung ilang reels yung ginawa ko sa kanya, pero parang 10 reels yung ginawa ko sa kanya natin ko 1 minute. Ito ba guys, isang YouTube video, pinagawa sa akin ng dati kong client, binayaran niya ako ng 5k plus. So ilan lang to guys ang mga naging client ko dati na ayun na nagbayad sa akin. And dito nga pala guys, taga-ibang bansa yung magiging client nyo, kaya medyo malaki yung kitaan kasi dollars yung ibabayad niya sa inyo. Halimbawa, pwede kayong mag-demand ng $10 per hour or pwede rin namang per project. Halimbawa, video editor kayo. Halimbawa sa akin, pinacharge ko yung mga client ko ng $25 to $30 per 1 minute reels. Pwede kayo guys mag-demand ng magiging salary or sahod ninyo. So, start na tayo guys. So, ano ba yung number 1 requirement sa paghahanap ng trabaho online? Syempre, kailangan nyo guys ng skills. So, ano yung mga sample skills na pwede nyo aralin kung meron na kayo na pwede nyo pagkakitaan online. So, ito guys yung mga sample skills. Meron photo editing, video editing, web design development, admin assistant, encoding, social media management and marketing, customer support, and marami pang iba guys na skills na pwede nyo pagkakitaan online na hindi ko na isama dito. Paano naman kung wala kang alam na skills? So guys, kung wala pa kayong skills, pwede kayong mag-aral sa YouTube, Skillshare, o kaya sa Udemy, at sa iba't iba pang mga platforms na nag-o-offer ng mga free courses. Pero guys, dito sa YouTube, marami na kayong skills na pwedeng aralin. So halimbawa katulad ko, video editing yung skills at saka yung niche ko. Dito lang ako guys sa YouTube nag-aral ng video editing. So ilang buwan ko lang inaral yun, and then naghanap na ako ng magiging client ko. And then guys, kapag meron na kayong skills, ang number 2 requirements naman para sa akin is yung device na gagamitin nyo. So pwede itong laptop or desktop or pwede rin cellphone. Pero mas nire-recommend ko guys na gumamit kayo ng desktop or laptop. Kasi para sa akin mas madali o mas mabilis magtrabaho pag ito yung gamit nyo kaysa sa cellphone na maliit lang yung screen. And then para sa akin number 3 requirements is yung internet. O kailangan guys meron kayong internet connection para una makapaghanap kayo ng clients and para makapag-communicate kayo sa magiging client nyo, and then masend nyo yung output sa client nyo. And then ito na guys, saan tayo pwede maghanap ng trabaho online? Tinutukoy ko dito guys is yung website na pwede nyo hanapan ng work online. So meron guys top 3 job sites na alam ko patok dito sa Pilipinas na pwede nyo paghanapan ng trabaho. So narito guys yung onlinejobs.ph, Upwork, and Fiverr. Pero dito sa tutorial ko guys, magpo-focus tayo sa onlinejobs.ph kasi dito ako nakakuha ng mga client. Marami akong client na nakuha sa onlinejobs.ph. So, tuturo ko naman sa inyo guys kung paano maghanap ng clients o trabaho sa onlinejobs.ph. So, punta tayo guys sa onlinejobs.ph. Then, pag nandito na kayo guys sa kanilang website, pag may account na kayo, tap nyo lang yung login, or kung wala pa, pwede kayong mag-sign up. So, sa pag-sign up guys, kailangan i-verify nyo yung identity nyo and tsaka yung address nyo. So, kailangan nyo ng ID, at para sa address, kailangan nyo ng kung mga resibo, pwedeng electric bill receipt o kaya yung sa water receipt, picturean nyo lang yun guys, and then be-verify nila yun. So kung may account naman na kayo, click nyo lang tong login, and then mag-login kayo guys. And then kapag nakapag-login na kayo, tap nyo tong job board. Then dito guys, makikita nyo yung mga latest job posts. Pero para makita nyo lahat, tap nyo tong browse all job posts. Then dito guys, makikita nyo na pag scroll down nyo, makikita nyo guys yung mga available na trabaho. Yan, mayroong videographer, digital marketing specialist, Amazon online, PPC expert. And guys, hanap lang kayo ng work na swak sa skills na napili nyo. Yan, hanap lang kayo guys. So, nagustuhan mo to, marketing automation. Tap nyo lang.
Then basahin niyo yung job overview kung ano yung mga qualification nila. And para makapag-apply guys, tap nyo lang itong apply for this job. And then, makikita nyo to, itong job application. So ito guys, alagay nyo yung subject. So para sa subject guys, pwede nyo itong kopyahin. And mahalaga, i-check nyo rin yung description sa job post kasi may words doon na sinabi si client na kailangan nyong ilagay sa subject line. Ginagawa nila yun para malaman nila na talagang binasa niya yung job description. So yun guys, lalagay nyo rito yung subject and then lalagay nyo dito yung cover letter nyo. Kung wala pa kayo guys cover letter, pwede kayong mag-search sa Google na pwede nyo maging cover letter. And pwede rin kayong gumamit ng ChatGPT para makapagawa kayo ng cover letter. And then lalagay nyo guys yung apply points. Halimbawa, 3, 5 o kaya 10. Depende yan sa inyo guys. Kung alam nyo sa sarili nyo na alam nyo yung trabaho na applyan nyo, pwede nyo ilagay yung mas mataas na point para mas madali kayong makita no magiging client nyo. Kumbaga mas madaling makita yung application nyo kung mas mataas yung points na ilalagay nyo dito. So sa online jobs nga pala guys, nagbibigay sila sa inyo ng 60 points na pwede nyo gamitin sa pag-apply. Ngayon kapag naubos na yung 60 points, hintayin nyo lang guys mag-recharge yun. Nag-recharge siya guys paunti-unti hanggang makabalik na ulit sa 60. Pero hindi nyo kailangan hintayin mag-60 kasi araw-araw nalalagdagan naman yung points nyo. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki yung dinadagdag nila everyday. Pero guys, regenerate yung points. And pwede nyo ulit siyang gamitin kung gusto niya pa ulit mag-apply. So kapag nakapag-apply na kayo guys, check naman ni client yung application nyo. And then kapag nagustuhan niya yung application nyo, kukontakin niya kayo guys dito sa onlinejobs.ph. Check nyo lang lagi guys yung messages nyo. Halimbawa dito sa akin, meron na akong 1 message. Check nyo yan or i-check nyo yung email na nilagay nyo sa onlinejobs.ph account nyo. Kasi kapag nag-message doon yung in-applyan nyo, makikita nyo rin doon sa email nyo. So yun lang guys for today's video. Kung may tanong pa kayo about sa paghanap ng trabaho online, pwede nyo i-comment sa comment section yung mga tanong nyo and sasagutin ko yan guys. And kung gusto nyo makakuha ng sample cover letter, pwede nyo rin i-comment yung email address nyo and then i-send ko sa inyo yung ginagamit kong cover letter. Yun lang guys, salamat sa panood and ingat kayo.